Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Maganda at mabiyayang araw sa lahat ng ating mga kaibigan at mga tagapagpagkinig na walang sawang tayo sinasamahan sa natatanging public service program. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagbati ng Chow Sanghao at Ho Zaki sa kapwa ko mga Filipino at Chinese sa buong bansa. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, na naghatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Tayo ay napapakinggan sa DWBL 1242 AM band at maging sa online viewing, sa Facebook at sa YouTube channel. Hanapin lamang ang DWBL live streaming at sa Hilda Ong Agarang Serbisyo Lady. Maaari din yung mabalikan ng ating mga past episodes sa TV, Radio, Hilda Ong FB account. Ngayon ay November 2nd, 2023, araw ng Huwebes. Noong October 23 to October 27, nagtungo ay yung Agarang Serbisyo Lady sa Cagayan de Oro, kung saan tayo po ay nakatanggap po ng award. Wala po sa PhilHealth Region 10, siyempre po sa pangunguna po ng kanilang RVP, Regional Vice President Delio Aceron II III. At isa sa napuntahan ko po, ang napuntahan namin ay ang province of Camiguin. Alam ba ninyo, hindi isa kundi 4 na bulkan ang matatagpuan sa lalawigan ito. Ang Mount Butay, Mount Quisiliban, Mount Timpoong, at ang aktibong Mount Hibok-Hibok na isang ASEAN Heritage Park. Kaya naman, ang isla ay nabuo mula sa mga bulkan ito. Pero ito rin ang dahilan kung bakit napakatamis at napakasarap ng lansones mula dito. Kaya naman, tuwing Oktubre ay idinaraos ang Lanzones Festival. Pamoso din sa lalawigan ito ang Sunken Cemetery at Katarman na makailang beses nang naitampok sa mga pelikula, mga centuries old na mga simbahan, mga ancestral houses at white sand beach. Binubuo ito ng 5 munisipalidad, kabilang ang Mambahaw ng 58 barangays at may populasyon na hindi hihigit sa 100,000. Mapalad po ang iyong Agarang Serbisyo Lady at tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na mabisita at makita ng personal ang malaparaisong lalawigan ng Camiguin. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang kanilang governor, His Honorable Xavier Jesus o XJ Romualdo. Kaya halika na, samahan niyo ako sa ating kwentuhan kasama si Governor Romualdo ng lalawigan ng Camiguin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agarang Serbisyo Lady. Nandito po ako ngayon sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 AM band. At ngayong umaga, ito po ay talagang hindi ko inakala na talagang matatanggap o ma-approve ang aking special request dahil ako ngayon ay nandito po sa province of Camiguin. At ano meron po dito, malalaman natin dahil kasama ko po ang ating Honorable Governor Xavier Jesus Romualdo. Mas kilala po siya as Governor XJ. Magandang araw po. Hello. Welcome to Camiguin and thank you for visiting us. Maraming salamat. Governor, kasi this is my first time. And then kapag kasi for me, nung narinig ko ang Camiguin and marami nakarinig, oy, pupunta ka doon. Ano ang masarap ang lansones doon? Be sure, meron kang may uwi sa Manila. So, Governor, ano ang meron dito sa... Kasi alam ko may 2 klase. Ano yung 2 klaseng lansones? Well, sa Camiguin, may 2 parang varieties of lansones. Yung native Camiguin lansones talaga. And many years ago, my grandfather, when he was governor, nag-experiment siya na mag-crossbreed ng native lansones and the Longkong variety. Yes. So, ginawa niya yun. And now, marami ng bunga. So, yun yung
other variety, ang Camiguin Longkong. So, nagiging very popular na rin siya sa mga, sa mga mahilig sa lansones. Kasi iba din yung sweetness talaga and mas mahaba yung shelf life ng Camiguin Longkong. Yes, yung pagdating namin, nung nandun po kami sa Cagayan de Oro, nag-try kami bumili at nakita, talagang ibang-iba yung balat, manipis. And then, yung lasa, iba talaga doon sa galing sa Laguna. And then, kapag dito naman sa mga lansones, ito po ba karamihan owned by the private sector? O marami dito sa ating province? Nag-ano po kami. Sa province naman, nagpropagate kami ng seedlings. And then yun, binibili. Sometimes may mga humihingi na binibigay. Pero mostly private, talaga, yung mga owners ng mga farms ng lansones. So, malaking industry din para sa kanila, para sa amin dito. Especially pag lansones season. Aside from lansones, ano pa ang mas nakikilala dito sa province of Camiguin? Well, yung mga tourism destination, tourism spots namin. Basically, kung ano yung hilig mo, nandito naman. Gusto mong mag-dive, marami ding magandang dive spots. Mag-beach, meron din mga white sand beaches. Kung gusto nyo climb ng mga mountains, meron din. Meron kaming ASEAN Heritage Park, yung Mount Timpong Ibok-Ibok Natural Monument. And then mga waterfalls, hot springs, cold springs, and meron din kaming soda water na spring. So, kung ano yung hilig nyo basically in terms of tourism and adventure, yun, makikita dito sa Camiguin. Open po ba ang foreign investor or kaya yung mga big malls na mag-open dito? Kasi based sa pag-ikot namin yesterday and then today, parang wala pa ako masyado nakikita mga malls. Ito po ba welcome po sa Camiguin? Or kasi sa Bataan ayaw talaga nila? Yeah, well, kami naman, we're always welcome and open to investments. Actually, meron na kaming Gaisano. Yun na yung opened a few years ago. Yung sa amin lang, gusto lang, open naman, pero we want to see muna how kasi gusto namin sustainable. Yung gusto namin hindi maging over-commercialized ang province. So, meron kaming rules on height requirements ng buildings. Very strict kami with regard to solid waste. So, while we're open to business talaga to come in, which will help naman ng locals, hindi rin kami inclined na maging over-commercialized ang province. So, lang siya, tempered naman yung growth na hindi magiging gaya ng mga nangyari sa ibang tourist spots na over-commercialized. So, yun yung parang direction namin with regard to tourism. Strict kami with that. Pagka sinabi mo province of Camiguin, ito po ba, kumbaga under ng municipality? Pang ilang class po ang Camiguin? Ang province is fifth class. Fifth class province. Second smallest province in the Philippines and fifth class pa rin. Yeah, kasi frozen kasi yung income classifications for mga 2 decades na ata. Yeah. So, very small province, and we make do with the resources that we have. Yun naman yung namin, secret lang, yung pagbalanse ng with the resources to be able to grow naman sustainably. Yeah. Kamusta naman po ang lifestyle ng mga tao dito? I would say in terms of like health, I would say, I would say sa younger set, medyo mas conscious of their health. Maraming sports activities na nangyayari all throughout the year. And even sa facilities namin, maraming gumagamit. Like sa grandstand, sa track oval, maraming. Pero sa older set naman, mga lifestyle, maraming mga lifestyle diseases, yung mga diabetes, high blood pressure, yung mga ganon. So, dito marami ba nag-undergo ng hemodialysis? Medyo marami din kaming tinutulungan. It's really more sa lifestyle. So, yun din yung isang order ko sa Provincial Health Office na to focus on yung yung promote ng healthy lifestyle. I know na thrust din yun ng Department of Health. So hopefully tulong-tulungan kami to address that. I know yun din yung ng universal healthcare. Isa din yun is to really prevent na magkaroon ng mga ganong diseases. Pero yun talaga sa older set, medyo lifestyle Pero talaga. Pero sa mga kabataan ngayon, mas health conscious. Nakikita ko po na mas health conscious talaga sila. Kasi sa ngayon, face sa mga, like say, sa Radio Veritas namin, maraming lumalapit sa amin.
lagi humingi for their dialysis. And then, meron na kaming mga less than 30 years old. Doon na nakakatakot. Na doon marami. Dahil yung mga bata ngayon mahilig sa instant noodles, mahilig sa mga sweets, di ba? So, yung kumbaga yan ang inaano natin na correct natin yung lifestyle. Kasi mostly mga magulang din mahilig maghanda ng mga soft drinks sa bahay, mga juices. And then pag dito naman, ano masasabi po, Goff, nung nabalitaan po ninyo na yung hemodialysis from 90 session na ginawang 156 session? We're very, very thankful na ginawa yun ng PhilHealth. Kasi dami talaga naming sinusupport na dialysis patients. A big part of our budget really is a financial assistance to them. And yung problem pa sa mga dialysis patients sa Camiguin, wala pang dialysis center dito. Meron kaming pinaprocess na ma-open, and hopefully ma-open na by January next year. Pero ever since talaga, dun pa sa Cagayan de Oro or other places, so it's mas expensive pa talaga for them. Kasi kailangan pa mag-travel or kailangan maghanap talaga ng place to stay there. Wala po kayo mga primary hospital o level 1 hospital? Yung former provincial hospital namin, level 2 yun. Na-turnover na siya sa DOH starting last year. And then yung district hospital namin, ginagawa naming level 1. So on the process of making it level 1. And then yung dialysis center namin, ongoing pa yung yung mga licensing, ganun, yung mga machines hindi pa dumarating. So hopefully by January talaga yung medyo na delay na nga siya. By January may 15 machines na yon. So hopefully big help talaga sa mga patients namin. So pero magiging under dito sa office niyo. Under ng province, ng provincial under government. Under the province, hindi private sector. Malaking bagay yung malaking tulong. And then doon sa naman, since naman under the universal healthcare, kamusta naman po yung mga natin, mga empleyado natin? Mas marami po ba tayong contractual service o mga job order? Mas marami talagang job orders kaysa sa regular. Of course, ang mga regular employees all covered naman yan. Yung mga JOs, in-encourage namin sila talaga. Kasi hindi rin namin ayoko din mandate sa kanila, pero we just encourage them na it's really for your own din. And meron din namang lang nila yung pagbabudget lang nila. Kasi syempre mas mababa yung rate ng mga JOs. But we encourage them yung sa mga social protection programs, PhilHealth, Pag-ibig, yun in-encourage talaga namin. So meron din naman nagsa-sign up na at nagpapa-deduct na. Kamusta naman po ang konsulta package naman ng PhilHealth? Kasi dito natin mapiprevent ang mga kumbaga yung nagiging mas grabe. So kapag nagkonsulta package sila, yung early detection, nalalaman na kaagad. So far nagustuhan ba ng mga constituent mo? At marami din po ba nag-apply ng mga facility na mag-join sa konsulta package? Yung yung Camiguin General Hospital, yun provider na siya. Yung RHU ng Mambahaw, yung capital town namin, on process na yung application nila. And in-encourage din namin yung other RHUs. Naging topic namin yun sa health board for several meetings na. So, lahat naman interested, especially yung RHUs kasi income din yun for them. So, na yun, lahat na magsa-sign up. Yung ko naman, since yung provincial hospital, former provincial hospital namin, DOH na, so yung district hospital, yung ina-upgrade namin ngayon, for sure i-enroll ko din yun sa konsulta pag ready, pag na siya, completed and ready na sila. Oo. At kapag kung sakali na yung bigla, kasi pagka yung iba nagkakasakit biglaan, and then ilan ang government hospital nandito? Dalawa lang. So, pagka ganyan point of service yung itatakbo sa mga government hospital, o talaga idadayo pa sa Cagayan de Oro? Depends ma'am sa kung ano yung need. Yun talaga yung pinaka-priority namin ever since sa Camiguin is yung hindi na kailangan dalhin pa sa labas. So, may mga instances pa na yung mga diagnostic procedures na kailangan, like CT scan, ganun. Kasi, for example, may CT scan machines na sa Camiguin General, pero inaayos pa yung magagamit na talaga siya. So, depends sa case. So, pero our dream talaga is
hindi mo na kailangan umalis pa to get the care and the treatment that you need. Kasi island kasi. Gov, nalaman ko na sa ngayon, ang let's say dito sa inyo, na no need na kayo mag-sponsor o magbayad sa PhilHealth, lalo na sa mga lumalapit sa inyo, mga indigent patients. Di ba kadalasan, governor's office o mayor's office ang nag-sponsor para sa kanilang sa membership. Sa ngayon, because of the universal healthcare, yes. So no need na kasi all Filipinos are covered protected and covered. Ano masasabi po ninyo dito sa universal healthcare? Yeah, well, talaga kasi nasa Congress ako nung ginawa yung universal healthcare. And maraming I would say misunderstanding with talaga siya, especially among local chief executives. Kasi something na ang hirap i-implement, pero I think kayang-kaya naman. And if ma-implement lang natin ng maayos, the benefits are grabe talaga for our constituents. Yung lang is, yung parang, is libre, and may marami lang misconceptions and misunderstandings about it. But really, the point is to be able to provide treatments kung where they need it and affordable na yung universal talaga. So, lang sa amin sa local government, we'll really try hard na ma-implement namin ng maayos. Kasi kung ma-realize talaga yung goals of the law, grabe talaga yung help and benefits it will bring to our constituents. So that's our mission and what we want to achieve with regard to university. Parang tapos na yung Congress, ginawa na namin yun at our time. And timing din na naging local chief executive na ako. So parang nasa amin na with DOH, with PhilHealth, with everyone na involved in the implementation, sa amin na yung ball. So it's up to us to ensure na ma-deliver talaga yung goals of the law. Gov, sa tingin mo ba, kasi nakita ko yung sa Hong Kong, sa Taiwan, even sa Japan, kasi nakakausap ko yung mga OFW natin, yung iba ayaw umuwi. Ang sabi nila, lalo na kapag meron silang sakit, o operahan sila, doon muna daw sila kung saan silang bansa nagtatrabaho. Kasi, kung maglalabas daw sila ng pera, it's only 10%. Pag dito sa Pilipinas, 10% lang ang shoulder ng government. 90% out of pocket. So dito sa universal healthcare, nung you're a congressman, kasama po ba doon sa nakita po ninyo na doon tayo pupunta, na talagang yung itong healthcare natin, yung itong makatulong tayo, na talagang hindi na magiging grabe ang bawat isang Pilipino. Yes, yun naman iba talaga yung law. Yung gusto mangyari ng batas. Pero even while hindi pa natin achieve yun, marami din namang interventions ang government para mabawasan ang out of pocket. 'Di ba may malasakit, may MAIP sa DOH, and then even sa amin sa LGU, sa DSWD, even sa amin sa LGU. So, nandiyan naman yung mga mechanisms to help, yung systems to help, yung mga pondo to help reduce out of pocket while hindi pa nga na-achieve yung universal healthcare. So, while admittedly, mas advanced talaga yung healthcare systems, universal healthcare systems in other countries, hindi rin naman na parang mapapabayaan ka pag nandito ka, especially sa amin sa Camiguin. So, it's still there, but na-address din naman ng government, in fairness, yung problem ng out-of-pocket expenses. Gov, kasi before, I'm a consultant of PCSO. And hinahandle ko medical and charity concern. So, yung pag-ikot ko doon sa PCSO, nakikita ko, either sa municipality office or governor's office, meron isang office for them. Sa PhilHealth po ba, meron din po ba silang parang opisina dito, parang one-stop shop ba? Para kung let's say, nandito yung mga tao ninyo at gusto nilang humingi ng tulong sa PhilHealth, nandito na sila. Yeah, actually, kaka-open lang. Very thankful na nag-open na may office na talaga ang PhilHealth dito. Meron na office PhilHealth dito? Yeah. So, yun, mas na-address na yung needs ng mga constituents namin. Hindi na kailangan pumunta pa tumawid pa ng dagat to help. So we're very, very thankful na finally nandito na talaga. Para at least kung may kailangan silang tulong sa alam mo talaga, lalo na during the COVID time, ang laki talaga na itulong ng PhilHealth, lalo na yung no balance billing,
na talagang nung time na yun, hindi ka na pwede pumili ng ospital. So, kailangan mo pumunta sa government hospital. And then, siyempre, di ko sinasabi. Actually, pagka nagkasakit that time, wala na pinipili, mayaman, mahirap. So, nung pumapasok sila sa government hospital, hindi ko sinasabi na COVID is under NBB. Tapos pag magbabayad na sila, nagugulat sila, ay, wala kami babayaran. Sabi ko, dahil yan ang one of the benefits ng PhilHealth. So, dito naman sa Universal Healthcare, at kapag ang isang miyembro hindi nakapagbayad, makakapag-avail pa rin po ng benepisyo ng PhilHealth. So, ito po ba, alam po ba ng mga constituent po ninyo? I would say marami nang nakakaalam, pero mas okay pa na mas ma-amplify pa natin na mas alam yung iba kasi yung like you said ma'am yung na-appreciate nila paglabas ng billing, di ba? So iba, nakikita ko talaga yon when we help yung mga sa mga constituents natin. So I would think marami nang nakakaalam and maraming happy na ganun yung service ng gobyerno, pero mas maganda pa kung ma-amplify pa natin. I know like through you mas marami pang nakakaalam about that na measure na ginagawa ng government. Ano nga masasabi po niyo, Goff, dito sa konsulta na para maano mo yung mga tao na preventive, kailangan meron na ganitong klaseng benepisyo binibigay ang PhilHealth, gamitin nila yung pagkakataon na ito na magpa-check up na sila para iwas na yung maging grabe na. Kasi marami akong mga natutulungan. Karamihan kapag may nakakapa, natatakot, takot daw sa isang hiwa. At the end, mas malaking hiwa, makikimo, mas grabe pa. Pero dahil dito sa konsulta, preventive talaga to, nalalaman ka agad. So, ano ang pwede mo maitulong para mas, kasi nakita ko na dito sa Camiguin, number 1, peace and order. And then sabi po din yung mga kabataan ngayon, very health conscious. So, mas maganda pa itong konsulta na talagang para mas maganda ang future ng mga bata dito. So, yun talaga yung, ma'am, maraming natatakot magpa-check up. Yes. As in, marami talagang natatakot magpa-check up. Pero yun yung kailangan i-change natin na mindset. Especially na may programs like konsulta. Isa kasi, di ba, yung laging sinasabi, prevention is always better than cure. Yes. And it's, I see so many na yung nadadialysis na kung naano lang earlier, kung na-detect lang earlier. Kasi makikita sa dugo o sa urine. Kung yun na ma-prevent sana natin yun, na may changes sana sa lifestyle, na ma-prevent natin yun. So it's always that. And I think, yung na-realize ko lang in sa lahat ng gusto nating gawin, pag may kailangang change, kailangan mo talaga i-start sa bata. Kasi hindi pa matigas yung ulo, very open pa to new things, and sila din yung nagre-re-echo sa mga elders nila. So, yun yung namin. We want to promote yung maging health consciousness. We want to promote healthy lifestyles, and we want to promote na yung hindi talaga matatakot magpa-check up, especially with the interventions ng government ngayon. So yun, dapat hindi matakot mag-check up, especially sa mga kabataan. Daming tulong talaga ng gobyerno ngayon. So sige, hindi nila ma-realize dahil bata pa sila, but really the best asset that we have sa ating lives is our health. It's what enables us to work and have income and do many things for our families. So yun talaga yung pinamagandang asset. So let's take care of it. And kung sa Bisaya ampingan, to really take care na aalagaan mo talaga na walang mangyaring masama to you. And so, maraming programs, konsulta. So, yun actually namin. It will be part of our campaign for the youth. Na yun yung nakuha ko from our conversation, and gagawin namin yun. Yan po. At yan po ang konsulta ng PhilHealth. Ito po ay pumunta na po kayo sa inyong pinakamalapit na RHU. Pumunta po dito sa Office of the Governor. Alamin po ninyo. Dahil preventive is better. Kasi marami na po ako mga na-encounter na
nung time sila, nung sabi ko, magpa-check up kayo. Nung nakita sa dugo, o kaya naman sa urine, at nakita na nasa ano na siya, nasa pinaka-boundary. Sabi ko, and then, pina-CT scan, naagapan. Kaya sabi nga ng mga specialist, magpasalamat kayo kay Hilda Ong. Kung hindi ka nila dinala dito, baka ito, mga after a month o 2 months, ito ay magiging stage 3 cancer na, ito naagapan ko. Yes. And nakailan na ako na napilit ko na magpa-check up kayo. Kasi wala namang mawawala. At saka pa kayo nagpa-check up, mura lang siya. Pero pag hinintay mo na maging grabe, talagang baka lahat ng inipon mo, mauubos. At hindi lang yan. Hindi ka makapagtrabaho, pati pa'y kasama mo sa bahay o yung asawa po ninyo, lalo na pag na-dialysis, hindi lang ikaw walang trabaho, pati asawa mo o anak mo sasamahan ka. At ito po ay lifetime na kumbaga na yung kasabihan natin, golf, nasa huli ang pagsisisi. Kaya muli po, ako po si Dr. Hilda Ong, ay yung Agaran Serbisyo Lady, dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Yan po ang panayam ko po kay Governor XJ Romualdo nung pumunta pa ako sa Camiguin, province of Camiguin o Camiguin Island. Kasama ko po ang PhilHealth, kasama ko po sila Lynn Ibanez, Marlene Acosta, si Sahara Gay, si Marlon, si Aris, siyempre kasama ko rin si Bess Seriaco. At alam po ninyo, talagang makikita. Ang unang-unang napansin ko po, pag pumunta po kayo sa Camiguin, yung peace and order nila. Yung sabi nga nila na kahit maiwan mo lang ang yung cellphone sa lamesa, walang kukuha. Talagang hindi ka matatakot. Walang mga pickpocket, wala din nagpipickpocket. O kumbaga sa ano naman, walang snatcher. Kaya isang lugar na magandang puntahan ay ang Camiguin Island. At ang isa talaga, kapag kayo ay naman, may plano po kayo next year, ano po ninyo, month of October. Then October po ang kanilang Lanzones Festival. Alam mo ninyo, nung pumunta po kami, napakasarap po talaga ng Lanzones. Kaya no October 23 to 27, talagang pinuntahan po namin, siyempre Cagayan de Oro, and then pumunta din po kami Bacolod, Lanao del Norte, and then after that, pumunta na po kami na Camiguin. Nakakapagod kasi by land, tapos sumakay pa kami na super, yung ferry nila na 1 hour. At siyempre, yung panahon naman, unexpected naman natin na hindi siya malamig. Pero maganda naman yung kung talagang mahilig ko kayo sa mga scenery, mga view, sinamahan po nila ako. Talagang nag-enjoy naman po ako. At meron din tayo isang special announcement. Nagsimula ng maghatid ng makabuluhan na balita at tamang impormasyon ang pinakabagong online media na Connect TV Manila. Maaari nang i-follow at i-like ang kanilang Facebook account, TikTok at Instagram at mag-subscribe sa kanilang YouTube channel. Yung po sa Connect TV, yung maririnig yung voice over, yung po yung voice over ko po yon. So ito, Connect TV na to, ito ay panibagong ano na naman namin online TV to o Connect TV. O na marami po kayong mga latest news, yung mga ngayon, makakaroon po kami ng maraming mga panayam sa mga politicians and then mga healthcare, ano ba mga magagandang healthcare na mapupunta, makakatulong. At as isa pa, meron po kami mga magagandang very informative. At katulad po ito, di ba, sa Connect TV Manila ay makakasiguro kayo na pawang matino, makatotohanan, at may saysay ang mga balita at impormasyon na mahatid po sa inyo. Kaya lagi namin sinasabi, stay informed, stay connected sa Connect TV. Kaya ngayon, panoorin po naman ninyo ano ba ang magandang pasyalan? Kasi today is November 2nd, All Souls Day. Pero pa tayo November 3, 4, and 5. Sa mga nakatira dito sa Metro Manila. Ang tanong, Doktora, saan po mga lugar na magandang puntahan? Panoorin po ninyo to. Bukod sa pagbisita sa mga yumaong mahal sa buhay,
Chance mo na rin mag-relax, mag-unwind at mag-road trip. Deserve mo to! Rizal, Laguna, Cavite at Bulacan ang apat na mga probinsyang pinakamalalapit sa Metro Manila. Pero tiyak na mag-i-enjoy ka. Swak na swak ang Rizal Province para sa mga adventurous, nature lover, art enthusiast, at religious. Sa Laguna ka pumunta kung bet mo ang mga waterfalls, rivers, resorts, theme parks, at historical sites. Dumayo sa Cavite kung gusto mo namang mag-sightseeing, island hopping, at historical tripping. Pero arat sa Bulacan kung hilig mo ang caving, butterfly watching, strawberry picking, at syempre ang nature tripping. Maraming magagandang pasyalan sa Pinas makaka-connect at madalas nga hindi mo na kailangan magbarko o mag-eroplano. Mararating mo na ang mga ito sa loob lamang na 1 o 2 oras na land travel. Kaya ano pang hinihintay mo? Travel na! Uulitin ko, deserve na deserve mo to. Yan ang Connect TV. Yan ang pinaka-latest na pwede po ninyong panoorin kung nasa mag-subscribe, mag-like po kayo dito sa Facebook po, Connect TV. Ang Connect TV namin ay C-O-N-N-E-C, isang letter T lang, TV. Yan po. At I'm sure marami po. Next week po, papalabas din po natin yung mga richest cities, richest municipalities, richest provinces. At marami pa po kayong mapapanood dito po sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Dahil ang ating Connect TV at ang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay isa lamang po yan. Kaya lang dito po kami, dito po sa Connect TV, very creative po ang aming team. So marami po kami mga latest na maibibigay po sa inyo. Kaya kung gusto po ninyo na updated news at lagi kayo connected, search lang po ninyo ang Connect TV. At papasanan po natin ang mga bahalagang balita after ng ating commercial break. Back to the WBL studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.